Ang mga aralin sa video na ito ay una, talassalitaan. Ikalawa, ang dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. At ikatlo, sino-sino nga ba ang mga manunulat ng dula nung panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas? Sa ating talasalitaan, tukuyin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, pagpapahayag, pagsasabi, pagpapaliwanag o pagpapakita ng damdamin, saloobin o kaisipan sa pamamagitan ng salita, sulat o kilos. Ikalawa, lumaganap, kumalat o naging tanyag, mabilis na naipamahagi sa maraming tao o lugar. Ikatlo, itaguyod ang diwa, panatilihin, palaganapin o ipaglaban ang mahalagang kaisipan, tradisyon o adhikain. Ikaapat, moralidad, tumutukoy sa tama at maling asal o pag-uugali ayon sa pamantayan ng lipunan at konsensya. Ikalima, pagpapalagana, pagpapasikat, pagpapakilala o pagpapadala ng isang ideya, paniniwala o impormasyon sa mas maraming tao. Ika-anim, hinihikayat, pinasisigla o pinapalakas ang loob upang gawin ang isang bagay, pinupukaw ang interes o damdamin. Ikapito, itinatanghal, ipinapakita o ipinaparada sa madla, isinasagawa sa entablado o harap ng tao. Ikawalo, pananampalataya, matibay na paniniwala o pagtitiwala sa Diyos o sa isang espiritual na prinsipyo, maaaring tumutukoy din sa sistema ng relihiyon. Ikasyam, kaisipan, ideya, opinyon o damdaming nais ipahayag, mensaheng nilalaman ng isang akda o pahayag. Ikasampu, talinghaga, malalim o matalinghagang pahayag, paggamit ng simbolo o dituwirang salita upang magpahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Unawain na natin ang ating aralin sa tekstong ating babasahin. Ano na nga ba ang dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas? Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang dula ay naging sandata ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng simbolismo. Sa halip na direktang labanan ang pananakop, ginamit ng mga manunulat at aktor ang entablado upang ipakita ang pag-asa, kabutihan at katatagan ng lahing Pilipino. Ipinagbawal ng mga Hapon ang mga dulang may kinalaman sa politika o laban sa kanila. Lumaganap ang mga dulaan sa wikang Tagalog na may temang moral at pangkabuhayan. Layunin ng mga Hapon na ipalaganap ang kulturang Asyano at itaguyod ang diwa ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o ASIA para sa mga Asyano. Kaya ang mga dula noong panahong ito ay nagsilbing kasangkapan sa pagpapalaganap ng moralidad, disiplina at kabayanihan ng mga Pilipino sa paraang hindi direktang laban sa mga Hapon. Halimbawa, Sa Pula sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo at Bayaning Di Kilala ni Severino Reyes. Narito ang katangian ng dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, ginamit ang wikang Tagalog at katutubong wika. Hinihikayat ng pamahalaang Hapon ang paggamit ng sariling wika sa mga pagtatanghal. Ikalawa, may layuning magturo ng aral. Ang mga dula ay may temang moral, pag-ibig sa kapwa, disiplina at kabutihang asal. Ikatlo, pampasigla at pampalipas oras. Naging paraan ng mga Pilipino ang dula upang makalimot sa hirap at takot ng digmaan. Ikaapat, may simbolismo at talinghaga. Dahil bawal ang mga paksang laban sa mga Hapon, ang mga manunulat ay gumamit ng mga simbolo upang maipahayag ang damdamin ng bayan.
Ikalima, makatotohanan at makabayan. Inilalarawan ang buhay ng mga karaniwang mamamayan, ang kanilang paghihirap at pag-asa sa kalayaan. Ika-anim, maikli at matipid sa dialogo. Dahil sa kakulangan ng papel at limitadong panahon ng pagtatanghal, mas pinaikli ang mga dula ngunit pinayaman sa kahulugan. Ano-ano namang mga uri ng dula kaya ang umusbong sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas? Una, tulang dula, isinulat sa anyong patula, madamdamin at karaniwang may aral sa buhay. Ikalawa, sarswela, bagamat nagsimulang humina bago ang digmaan, muling naipalabas sa ilang probinsya bilang libangan. Ikatlo, dulang makabayan, tumatalakay sa pagmamahal sa bayan, sakripisyo at pananalig sa Diyos, sa paraang hindi tahasang laban sa mga Hapon. Ikaapat, dulang bayan o pambata, itinatanghal ito sa mga paaralan at may layuning magturo ng disiplina at kabutihan. Ang mga tema naman ng dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, pagtitiis at pag-asa sa gitna ng digmaan. Ikalawa, pagmamahal sa pamilya at bayan. Ikatlo, kabayanihan ng karaniwang Pilipino. Ikaapat, pananampalataya at moralidad. Ikalima, kapayapaan at pagkakaisa ng mga Asyano. Isa ang dula sa mga sumikat na akdang pampanitikan noong panahon ng digmaan. Gaano nga ba kahalaga ang dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas? Una, nagpalakas ng diwang makabayan kahit sa gitna ng takot at sensura. Ikalawa, naging salamin ng kalagayan ng lipunan sa panahon ng digmaan. Ikatlo, pinagyaman ang wikang Tagalog at kulturang Pilipino. Ikaapat, naging daan ng katahimikan at pag-asa ng mga manunood. Ikalima, nagbukas ng pinto sa modernong dula pagkatapos ng digmaan. Narito naman ang mga kilalang manunulat ng dula sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, si Liwayway A. Arceo, sumulat ng mga dula at maikling kwento tungkol sa kababaihan at pamilya. Ikalawa, si Francisco Soc Rodrigo, naging aktibo sa pagsulat ng mga dula sa wikang Tagalog. Karaniwan niyang tema ang moral at panlipunan. Ikatlo, si Clodoaldo del Mundo at Julian Cruz Balmaceda, kabilang sa mga nanguna sa pagsusulat ng mga dula at sarswela sa Tagalog. Ikaapat, si Jose Maria Hernandez, kilala sa mga dulang makabayan at nagpapakita ng katatagan ng loob ng mga Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.